Noon, tayo po ay palaging magpuri at magpasalamat sa Kanya. Bakit? Because every gising is a blessing. Can you repeat that? Every gising is a blessing. Bawat umaga na pagkabukas ng iyong mata, sabihin niyo po ang mga katagang yon at gagaan, gaganda, sasaya ang inyong kalooban, ang inyong nararamdaman. Amen? Meron pong isang kwento tungkol sa isang babae. Sa kasawiang palad, nadidepress po siya dahil sa napakaraming problema. Hindi po sila nagkasundo ng kanyang asawa. Sila po ay nag-usap na magkahiwalay na lang. Siya po ay nag-abroad, mag-isa na nagtatrabaho. At palaging tumatawag ang kanyang pamilya, humihingi. Siya naman po binibigay lahat. Pero minsan napapagod din siya. Di po ba? Dahil pag siyang nangangailangan, pag siyang nalulungkot, wala po siyang makausap. Kinukumpara, nakikita yung mga ibang kasama niya. Buti pa sila, masaya yung kanilang pamilya. At siya ay palaging nagrereklamo sa Diyos. Bakit sawing palad siya? Bakit lahat ng mga problema sa kanya? Hindi siya pinalad sa kanyang relationship, sa kanyang asawa. At pagkatapos, siya'y nalulungkot, mag-isa, nagtatrabaho sa ibang bansa. Tinatanong, Lord, bakit? Hanggang nung isang araw, pagkagising po nitong babae, medyo malabo yung kanyang paningin. Kaya siya po ay pumunta sa hospital, nagpatingin. At sa examination, sabi po ng doktor na baka cancer ito at kailangan alisin isa sa kanya mga mata. Nagdasal po itong babae. Humihingi ng tawad sa Diyos. Dumating po yung oras na kung saan inoperahan na siya. At alam niyo po kung ano nangyari. Nakita ng doktor, mali pa lang kanyang diagnosis sa kanya. Hindi po ito cancer. May nakita pong very rare, kakaiba na fungus o bakterya doon sa loob ng kanyang mata. At ang kailangan lang gawin ng doktor ay alisin itong bakterya at itahi ng konti yung kanyang mata. Pagkagising ng babae, nabigla siya dahil nandyan pa ang kanyang mata. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil binigyan siya ng isa pang panibagong araw na kumpleto pa ang kanyang mata. My dear friends, God has given us these two eyes. But the question is, where do you use them? San ka ba nakatingin? Nakatingin ka ba sa blessing ng iba? Bakit hindi mo tignan yung sarili mong blessing? How do you see your life? Sabi nila, you can see life as half empty or half full. Ang buhay natin parang isang baso. Pwede mong makita yung kulang, pero hindi naman ibig sabihin yan ay walang laman. Tingnan mo kung ano yung laman. Tingnan mo kung ano yung binigay ng Diyos sa iyo. Ang kasabihan nga po ay, for a happy heart, look at your blessing. But for a heart attack, look at what's missing. How is your heart? Kumusta na po ang puso niyo? Kung malungkot yan, kung mabigat yan, anong ibig sabihin? Palagi kang nakatingin doon sa wala. Yan yung pinapaalala sa atin ng napakagandang kwento ni Jesus. Ito mga nagtrabaho ng buong araw, naiinggit, nagagalit, nagrereklamo doon sa amo, doon sa nagpasweldo. Bakit daw hindi sila binigyan ng mas maraming upa, ng mas maraming bayad? Pero kung babalikan nyo yung kwento, walang ginawang masama ang amo. Kasi nung nag-umpisa silang magtrabaho, nakipagkasundo sila na isang denaryo. Pero bakit sila nagagalit? Bakit sila nagrereklamo? Bakit sila nalulungkot? Kasi kinumpara nila yung kanilang sarili dun sa mga ibang nagtrabaho na nahuli. Remember this, my dear friends, that comparison is the thief of joy. Uulitin ko po yun. Comparison is the thief of joy. Kung gusto mong maging malungkot, ikumpara mo ang iyong sarili sa iba.
Bakit napupuno ng lungkot, galit ang iyong puso? Dahil imbis na tignan mo ang pagpapala na binigay ng Diyos, palagi kang nakatingin sa ibang tao at sinasabi mo, buti pa sila, buti pa sila. Pero naging mabuti din ang Diyos sa iyo. Isang bagay po na kailangan wag nating gawin sa ating buhay. Ano po yun? Yung magkumpara sa ating sarili. You're being unfair to yourself when you compare yourself to others. It is a useless activity to be envious of others, to be jealous of others. Nagsasayang ka ng oras at panahon pag kinukumpara mo ang iyong sarili sa iba. Bakit? Kasi tandaan niyo po, tayong mga tao ay ginawa ng Diyos iba-iba. Iba-iba ang ating pinagmulan, iba-iba ang ating pinanggalingan, iba-iba ang ating mga karanasan, iba-iba ang ating mga kaisipan. Hindi mo pwedeng pagpantay-pantay ang mga tao. You're being unfair to yourself by comparing your life to others. Imbis na mainggit ka sa iba, anong kailangan mong gawin? Exercise the muscle of gratitude. Where is the muscle of gratitude? It is there in your heart. Have a grateful heart and you will feel great. Tandaan niyo po ito. Sa susunod na matutokso kayo, na ikumpara niyo ang iyong sarili sa iba. Tandaan niyo po ito. Bantayan niyo ang iyong sarili. Sa susunod na nararamdaman niyo yung inggit at inuumpisa niyo ng ikumpara ang iyong sarili sa iba. Kung ikaw ay nahihirapan sa iyong trabaho, yung mahirap mong trabaho, panaginip yan ng mga walang trabaho. Amen? Sa susunod na magrereklamo ka na maliit lang ang iyong bahay, yung maliit mong bahay ay panaginip ng mga taong walang bahay. Sa susunod na magrereklamo ka na pasaway ang iyong mga anak, tandaan mo, ang isang maldita o pasaway na anak, panaginip yan ng mga mag-asawa na hindi magkaanak-anak. Kung nagrereklamo ka, nakakaunti lang ang iyong pera. Tandaan mo ito. Yung kakaunti mong pera, panaginip yan ng mga taong baon sa utang. Kung palagi mong iniisip ang iyong mga problema, may isang bagay na pwede kang gawin. Ano yun? Ngumiti. Yung pagngiti, wala pong bayad yan. Hindi po ba? Try it. Smile. Smile at your problems. It is free. Natandaan niyo po, yung iyong ngiti, pangarap yan ng mga taong depressed at nalulungkot. Yung iyong ngiti, pangarap yan ng mga tao na may malubhang karamdaman. Gusto nilang ngumiti, pero dahil sa sobrang sakit ng kanilang nararamdaman, imposible para sa kanila ang ngumiti. Kaya kung ikaw nakakangiti ka, pasalamatan mo yan sa Diyos. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, marunong ka sanang magpasalamat sa Diyos. Remember, you will never be happy if you cannot appreciate and be grateful for what is in front of you. Kung hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos, ano ang tawag sa iyo? Walang utang na loob. Kayo pong tatanungin ko, pag ang tao walang utang na loob, tutulungan mo pa ba ang taong yun? Pag ang isang tao walang utang na loob, bibigyan mo pa kaya ang taong yun? Di po ba? Hindi na. Pero ang tao na palaging nagpapasalamat, yan yung masarap bigyan. Yan yung masarap na tulungan. Remember, my dear friends, that what magnifies, multiplies our blessings and graces in this life is the ability to be grateful and to be thankful. Subukan niyo po. Kung gusto mong dumami at lumaki ang mga grasya at pagpapala ngayon sa iyong buhay, umpisahan mo sa pasasalamat sa Diyos. Kung maalala niyo po, yung milagro ng ating Panginoon, the multiplication of loaves, pagpaparami ng pagkain. Paano nagsimula? Sa 5 tinapay, 2 isda. Kakaunting pagkain. Ano ito? Kung ikukumpara mo, yung mga libo-libong tao,
Pero paano daw inumpisahan ng ating Panginoon ang milagrong yon? He got the little food and he thanked his Father. So no matter how little what you have in your life, no matter how little the graces you have in your life, do not forget to thank the Father. And that will begin a great miracle of multiplication in your life. Kaya nga po, sa susunod na tayo ay kumain, pasalamat po tayo sa Diyos. Makikita mo, sasarap ang iyong pagkain. Amen? Sa susunod, kung tayo ay magtatrabaho, pasalamat ka muna sa Diyos. Magiging magaan ang iyong trabaho. Kung meron ka man nararamdaman na sakit, umpisa pa lang ng araw, magpasalamat ka na sa Diyos. Gagaan, giginhawa ang iyong nararamdaman. Subukan mo din na kahit na dumarating na ang naniningil sa iyo ng utang, pag binubuksan mo ang iyong wallet at wala itong laman, pasalamat ka sa Diyos. Amen? Kasi may wallet ka pa kaysa doon sa wala kang wallet. Amen? Makikita mo, palaging magpapasalamat. Unti-unti magkakaroon ng laman yung wallet na yan. At kahit na naiinis ka dyan sa iyong asawa, pasalamat ka sa Diyos. Pag nagpapasalamat ka sa Diyos, nakikita mo yung asawa mo. Ba? Gagwapo yan. Pag nakikita mo yung asawa mo, yung misis mo, kahit na minsan, naiinis ka na sa kanya, nagagalit ka na sa kanya, pasalamat ka, makikita mo, gaganda yan. Kaysa sa tayo ay nagrereklamo, diyan pumapangit ang karanasan nating bilang mga tao. Amen? One great attitude is gratitude. And an attitude that is lousy is envy. Remember that. Kaya, araw-araw sa ating pagkagising, ano ang ating dasal? Sabihin natin, salamat Lord sa gising, salamat Lord sa blessing. At makikita niya po, biglang bubukas ang langit at magtutuloy-tuloy ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Baka yan na lang ang nagiging balakid. Bakit hindi pa bumubuhos ang bendisyon ng Diyos sa iyo? Remove your negativities. Remove your anger. Remove your envy. Bless the Lord. Thank the Lord. And you would see God's blessing in your life will overflow. Amen? Pasalamatan po natin ang Diyos ngayon at magpa kailanman. Amen.